Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Oh, Si yeah. Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yahoy! Yes, yo, Topacio. Sa ngalan po ni Atty. Ferdy Topacio, ako pa rin po ang inyong lingkod, Juvie de Guzman. Ako, mga friendship, mga kaibigan, alam niyo naman si Atty. Topacio ay meron po siyang emergency na hearing at syempre alam niyo naman napakadami po ng kanyang schedule ngayon. Kaya ipagpaumanhin po ninyo at ngayong araw na to ay wala po siya. But anyway, ako po nagpapasalamat sa tuwi na una sa Panginoon at pangalawa sa inyo po dahil patuloy po kayong sumusubaybay dito sa Yes, Yo, Topacio. At iba talaga kapag masaya ang iyong susundan, di ba? Oh, sa ngalan yeah. kaya ni Sir Dennis Antenor. Ganyan, masaya. Ayan, sabi nga, good vibes pag ganyan. At Oh, hindi lang po yeah. yan, mga kaibigan, salamat kaya sa inyong lahat dyan. Ito napaka-importante ng mga balita natin ngayon. Alam niyo po ba na iniimbestigan na ng Commission on Election ang mga insidente ng vote buying sa Baguio sa gitna ng panahon ng kampanya para sa 2025 midterm election sa Mayo. Malapit na ho yan, ha? Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nangangalap na ang ahensya ng karagdagang impormasyon kaugnay sa pamamahagi ng membership card ng isang party list na may lamang 300 pesos. Naku! Bawal ito, guys, no? Isa lamang anya ito na sapat na insidente na iniimbestigahan ng COMELEC Committee on Kontrabigayan. Idinagdag pa ng poll body chief, mas mainam kung mayroong isang individual ang maaaring tumestigo at mayroong hawak na ebidensya. Tiniyak naman ng COMELEC na pananagutin ng ahensya ang mahuhuling bumibili ng boto. Nako, ang galing talaga ni Jen. Totoo yan. Alam niyo ho, yung mga ganyang klase ng pagbibigay, mali po yun. Kasi nga, kahit nga sabihin nyo hindi nyo binibili yung boto niya, pero understandable na ho yun, na yan po ay kapalit ng kanyang presensya, yung kanyang boto, di ho ba? At ito po'y pinagbabawal. Kahit noon pa, alam niyo naman ngayon, iba na ho ang COMELEC natin ngayon, medyo mahigpit ho yan. At sila po'y, alam niyo, pag sinabing bagong Pilipinas, talagang nagbabago ang mga sitwasyon. At yung pagbabago niyan, talagang hindi ho biro, mga kaibigan. At sana, alam niyo, meron akong kausap na abogado rin kanina, no, si Attorney Jess Paredes. Ayon sa kanya, wala daw sa mga kandidato ang problema. Yan. Lagi nating nasisisi yung mga kandidato na kesyo itong si senador, itong si congressman, o itong mga kung sino-sino pang mga tao, o yung mga politiko. Yan. Sinisisi natin sila, pero ang totoo niyan, ang may kasalanan daw ay ang taong bayan. Natanong ko, attorney, bakit namang naging taong bayan na may kasalanan? Isipin mo, alam naman nila na yan ang problema. Kapag binoto mo si ganon, ay magiging ganon, di ba? So, ibig lang sabihin, lahat po tayo ay halos may nararanasan na, di ba? May mga bagay-bagay na, sabi nga nila, paulit-ulit na lang tayo nagre-reklamo, paulit-ulit na lang daw tayong nagagalit sa mga taong umuupo. Pero sino ba ang bumoto sa kanila? Natural, lahat po sila ay may karapatan kung sila naman po ay ibinoto ng mga tao. Sabi nga, sabihin na natin hindi naman kalakihan, pero sila po'y nakapasok sa requirement ng COMELEC para ho maging isang congressman o maging isang senador, di ba? So wala ho tayong dapat sisihin dyan. O kaya naman maging mayor, vice mayor o mga konsehal. Yan po ang mga pinagsasabi ng ilan nating mga kababayan, lalo na yung mga netizen. Marami ho tayong mga netizen na maaanghang ang dila. Nako, kayo po masyado kayong stressful doon sa mga kandidato, masyado kayong nagagalit sa kanila. Wag po. Alam niyo po ba, yung galit ninyo, i-reserve na lang po ninyo yan sa susunod na panahon. Kung sakali man po, magkaroon kayo ng maraming kilala, siguro sila na po ang magpapasya kung sino ang gusto nila at hindi nila gusto. Alam niyo, minsan tayo rin yung nagkakamali
tayo ang dahilan kung bakit sila nandiyan dyan. Pagkatapos, pag nakaupo na, nagagalit pa rin tayo sa kanila. Maling-mali daw po yan, ayon sa isang eksperto na nakausap ko. At lalo na rin yan po ay isa rin sa mga sinabi rin ni Attorney Jess Paredes. Anyway, sa ikalawang pagkakataon, mas lalo pang titibay ang kooperasyon pagdepensa sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Yoroshiku onegai itashimasu. Ito ang iginiit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pagbisita ni Japanese Defense Minister Nakatani Gen sa bansa. Binigyan din ng Pangulo na ang pagbisita ng Japanese official ay isang pagkakataon upang mapag-usapan ang mga inaasahang pagbabago sa rehiyon at mapalakas ang relasyon ng dalawang bansa. Ipinunto pa ni PBBM na ang matagal ng ugnayan ng Maynila at Tokyo ay nagbigay daan sa maraming pagkakasundo at pagtutulungan sa iba't ibang larangan. At isa nga ang Japan sa 4 na strategic partners ng Pilipinas kung saan mayroong 264 bilateral agreements sa iba't ibang larangan na magkabilang partido tulad ng transfer ng defense equipment at technology, infrastruktura at kaunlaran sa Mindanao. Yan po ang ilang kita nyo ba maganda yan yung tie-up ng Japan at Pilipinas. At talaga namang dapat kilalanin natin sila dahil ang Japan po ay tinaguriang industrial giant. Yan. Napakarami ho nilang magagandang proyekto na sana magkaroon din tayo. Alam niyo naman ang Pilipinas nakungulelat na tayo sa mga magagandang bagay, no? Napakarami rin ho nilang mga robot. Nakita na ho ba kayo ng robot na naghuhugas, naglalaba, nagpaplantsa, naglalampaso ng sayag? Nako, paano ba yan? Wala na tayong magiging hanap buhay niyan. Puro mga robot na. Pero syempre, ang makaka-afford lang yan, yung may pera. Yan. Yung mga taong kayang-kaya bumili ng robot. Yan. At iba daw talaga, no? Iba talaga ang robot kasi ano na yan naka-schedule na, may mga recorded na yan na sabi nga po sa robot kasi lahat ng trabaho niya araw-araw ay magiging ganyan. Sabi nga po ng ilang mga media entities, ang religious organizations, cause-oriented groups, civic organizations at educational institutions, kaugnay nito, nakatakdang makipagpulong ang task force sa mga survey firms sa Huwebes. Kaya nga bumuo na talaga ang Commission on Elections ng task force para tutukan ang election-related surveys. Ayon pa rin kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang Task Force Respeto ay pangungunahan ng kanilang Political, Finance and Affairs Department. Ang naturang task force ang magpapatupad ng guidelines sa regulations patungkol sa survey firms at organization. Yan. Okay. At syempre, yan, pasensya na ha, umaarangkada na ang ilang aktibidad para sa paggunita ng ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kanina marami na ho sila na nagsama-sama para gunitain. Ito po kasing edad ng anak ko, EDSA Revolution. Pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines at Quezon City Local Government ang isang simpleng selebrasyon sa naturang
lungsod. Nakikisa rin ang mga opisyal at kinatawan ng human rights violation victims at Memorial Commission, gayon din ang mga organisasyong tulad ng Spirit of EDSA, Bantayog ng mga Bayaning Foundation Incorporated, August 21 Movement, Chino Rosas Foundation, Project Gunita, PH, at Ateneo, Martial Law, Museum and Library. Inaasahan namang magtitipon-tipon mamayang hapon ang ilang grupo sa EDSA Shrine at People Power Monument para gunitain ang People's Power Revolution. Well, alam nyo mga kaibigan, maganda na rin dahil marami hong pagbabago ang nangyari nung araw. At syempre, alam niyo naman, ito yung revolution na walang dumanak na dugo, di ba? Ito yung naalala natin kasi bakit nagkaganon. Yung mga mabubuting tao na may hawak na bulaklak ay niyayakap nila ang mga sundalo, di ba? May mga armasyon pero isinantabi ng mga sundalo, ng mga men in uniform, ang mga bagay-bagay na hindi napagkasunduan. Ito yung magandang revolusyon. Alam nyo, hanggat maaari, wag sanang magkaroon, whether it's peaceful or not, but ito po'y napakagandang maganap na hindi po dumadanak ang dugo. Hindi po nag-iisip ang ilan sa ating mga kababayan ng pagdanak ng dugo. Dahil alam nyo po ba, kapag tayo po ay nagkamali at nakipag-away tayo kung kani-kaninong lahi dyan, baka ho magsisiho tayo. Unang-una, ngayon pa lang po nakikita na natin ang tunay na pagsibol ng bagong Pilipinas. Ngayon pa lang po ay nakikita natin ang napakaraming magagandang tanawin na hindi po natin nasaksihan noon, no? Ngayon pa lang po. At nakikita natin ang mga newly developed na mga kabataan. Nakikita ho natin ang galing nila. Talagang yung galing nila hindi ho natin maipagpapalit sa halaga, no? Walang halagang makakatapat ang mga kabataan ngayon na magaling sa computer, magaling mag-isip, magaling magkaroon ng napakaraming bagay-bagay. Ito ho ay dapat natin ipagpasalamat. Kaya hindi ho ako bilib sa sino mang tao, maaring sa gobyerno o wala sa gobyerno, ang makakaisip ng hindi maganda. Kaya itong People's Power, no, na selebrasyon ay isang paalala ng Peaceful Power Revolution. Bakit? Di ba? Ako po hindi lumabas ng bahay that time Marami akong mga naglabasan. Kasi that time, I think, yun nga, syempre, alam niyo naman, kapag kayo o nakapompom, sabi nga, di ba sa Japan, o nakapompong ang tawag dun Kapag ganun ho, hindi na ho kayo aalis ng bahay, mas gusto mo pa magstay na lang sa bahay at saksihan na lang sa telebisyon o makinig ng radyo ang mga kaganapan sa labas. Kaya ho, maswerte ho tayo dahil merong DWIZ na nagbibigay ng maraming impormasyon, sagana sa impormasyon from start to finish, talagang lahat sa araw-araw, halos 24 hours talagang sumasagot sila at gumagawa ng kanilang mga gawain. Kaya thankful tayo sa Panginoon na nagkaroon ng ganitong klaseng radyo and TV na kung saan marami ho ang nakikinabang. At yung mga nakikinabang na yon ay sa awa ng Diyos, nagme-message sila sa akin at nagpapasalamat sa effort daw ng DWIZ at Aliw Channel 23. At hindi lang po yan, ito, isang pagbati ang pinapaabot natin sa lahat ng mga kaagapay din natin. Ito, isa to mga bahagi sa mga transport sector. Si Ricardo Boy Rebano, yan. Salamat Kuya Boy. Si Bionaro, Bautista, Artemio Beluan, Vicente Benedicto, Rafi Joves, Reynaldo Del Rosario, Jeric Alfonso, si Mike Goyagoy. Okay. At si Orlando Marquez. O, di ba? Lahat po ito ay thankful tayo kasi nakadaupang palad natin ito. At maraming magagandang bagay na nais nilang gawin. Yan. Alam nyo, kapag kayo ay maraming mga bago sa inyong kaisipan, huwag kayong ma-hesitate na sabihin, i-suggest, kasi ito ang kailangan natin talaga, ang makabagong henerasyon. Napaka-importante guys na meron tayong pagkakataon. At of course, mamaya ho makakarinig tayo ng update mula ho sa ating buting kaibigan mula sa transport sector, ang presidente ho ng ELTA Foundation. At siya po ay makakasigurado marami tayong makukuhang update. Dahil ito ho ang kailangan noon pa
ng mga transport sector. Noon pa, pinlano, puro plano pa ho ito. At ang gusto nga ho ng ating makakausap mamaya-maya ay magkaroon tayo ng magandang impormasyon ukol sa buhay-buhay ng ating mga driver sa lansangan. Etong mga driver na to pagpalain nawa, no, alam nyo bakit? Bakit natin naisip na pagpalain sila? Dahil sila po ang dahilan kung bakit tayo nakakarating sa mga gusto natin puntahan. Sila po ang dahilan kung bakit tayo nakakapagtrabaho ng maayos, nakakauwi ng maayos, di ba? Huwag lang sanang haluan ng mga masasamang tao ang mga taong ito. Kasi alam nyo ho, napakarami na hong hirap ang grupo ng LTAP na ating ikinatuwa kasi etong LTAP na to talagang bukod tangi na grupo na nakikita nating walang humpay sa pakikibaka para dun sa kabutihan, sa ikabubuti ng mga transport sector. Ito po ay libreng impormasyong ibinibigay natin sa inyo dahil pinagpala tayong maituturing kasi matagal na nga ho nating nakakasama siya kasi dahil kaibigan ho natin si Rose Basa, no? Si Rose Basa naman po ang dating presidente ng mga real estate na ako naman po ay nakiki-hosting lang kasi pag na-imbitahan tayo para mag-host ng isang event, ay natutuwa tayo dahil naaalala nila tayo pag mga ganong pagtitipon. Kaya po, sana po mamaya ay huwag kayong aalis dyan at tuloy-tuloy lang po tayo sa mga bahaging ating pong ibinibigay ngayon. At humihingi ako ng paumanin dun sa biglang pumunta kasi hindi po pwede na ngayon na bigla po kayong pupunta rito para ho mag-guest. Hindi na ho pwede yung ganon. Kasi po meron na pong patakaran dito sa produksyon na bago po tayo maisalang ay kailangang malaman po ng management kung sino ang guest at kung ano po ang mga gagawin po ninyo. Kasi ho, alam nyo ho ngayon mahirap na ho dahil alam nyo election, malapit na hong eleksyon, so magkakaroon na ho tayo ng talagang kailangan i-filter ho lahat ng darating, di ho ba? Hindi na ho biro ang pagkakataong ito na kailangan talaga ay alamin, no? Kaya umihingi po ako na dumating, hindi na po noon. Meron po nga na kung gusto nyo mag-guest mag 2 days yan para ano at antari na kanilang maurang di artista friendship nyo ang iba't tulungan tayo guys, hindi naman hubiro na ito pa yan, ito po yung gawa pamuyo at nang alam nyo ay okay, at para naman doon sa mga mag-text lang ho pala habang limita at kami po ay allowed lamang ng mga hanggang 2 bisita. Yan, pwede ho, hanggang 2. So, magpa-schedule ho kayo. It's either mula sa akin o kaya po kay Attorney Topacio. At ipapaalam po natin yan sa ating produksyon para at least alam po nila na kayo po ay darating yan. Kasi ho, alam nyo ho, ang kinakatakot ko, magkaroon tayo ng bisita rito na nang aaway pala. Yan ho, hindi maganda yan. Di ba may mga ganon? O kaya naman po, may mga sinasabi siya na maaring taliwas sa aming inaasahan, di ba? Kaya ho dito, inaalam mo talaga kung anong gagawin mo, anong sasabihin mo, yan. At saka wag kayo pupunta ng full band, di ba? Meron din mga banda ang nangangarap na maging guest dito. Salamat po. Pero hindi na po natin ma-accommodate kasi meron po tayong kakaibang
sabi nga, studio na good for talking points yan. Pero pwede naman kayong kumanta, no? Pwede naman. Okay, at syempre, alam niyo naman si Sir Winner yan po ay mahigpit din yan. Hindi yan basta-basta, di ba? Okay, at ayon dito sa ELTA Foundation, bago natin tawagin siya mamaya, ay ang ELTA Foundation Incorporated ay ang kanyang hanay ay buong bansa ay taus-pusong sumusuporta po sa bagong itinalagang kalihim ng kagawaran ng transportasyon na si Honorable Secretary Vince Dizon. Ay, Sec, good morning po. Ayan. Yan si Sec bagong-bago. Siyempre, alam niyo, pag bagong-bago, fresh na fresh. At marami rin niyang iniisip para sa ikabubuti ng mga transport sector. At ayon pa rin sa ELTA Foundation, ilulunsad ng ELTA Foundation Incorporated na makakatulong sa pagpapaunlad ng transportasyon sa kanilang antas sa buhay. Siyempre, manggagawa ng pampublikong transportasyon, lalo na ang mga drivers sa buong Pilipinas. Ang proyekto ng ELTA Foundation Incorporated ay marami hong mga offer yan. At ang mga offer niyan, syempre, alam nyo, napaka-importante. Marami siguro yung guest natin na ang magsasalita niyan maya-maya po dahil darating po siya sa linya. Hindi ko na po pinapunta kasi alam ko pagod na pagod yun sa pagdadrive. Siya yung nagdadrive, siya rin po yung nagsasalita, siya rin po yung nag-iisip. Naku po, mahirap po yun ha. Parang kagaya kami. Lahat po kami dito all in one. Kung anong kaya namin gawin, ginagawa natin, no, 'di ba? Kaya kayo din ay practicein niyo yung mga sarili niyo. Kung anong kaya niyo gawin, let's do it, 'di ba? At bawal na bawal dito ang hindi kaya. Kailangan lahat kayang-kaya natin. Sabi nga pag kayang-kaya, mas masaya, di ba? Ayan. At syempre, ayan, ilang minuto na lang, meron pa ho tayong isang minuto. Gusto ko lang hong pasalamatan din yung aking kaagapay, yan. Si Victor Salongan, talagang kahit saan meron siyang mga gawain, pero natututukan pa rin niya yung kanyang parte sa aming hanay sa Yes Yes Show Topacio. Okay? At of course, salamat din sa ilang mga bahagi ng, alam nyo, napakarami yung offer. Natuwa nga ako, pati Drivers Village, meron na, di ba? Yan ho ay napakagandang plano. At yung plano na yan ay sa tulong at awa ng Panginoon, matutupad yan. Dahil kapag maganda ang gusto, ay mayroong paraan. Okay mga kaibigan, time check muna tayo para sa ating paalala mula sa himpilan, DWIZ Aliw Channel 23. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ang oras, alas 11:25 ng umaga. Yes, yo, Topacio! Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo, Topacio! Ahoy! Yes, Yes Show Topacio. Ako pa rin si Juvie de Guzman sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Ayan. At syempre, inaantabayanan ho natin ang ating kaagapay sa ELTA Foundation. Andiyan na ba si Calando Marquez? Ayan. Of course, syempre habang hinihintay ho natin mga kaibigan, ay marami ho tayong mga magagandang balita para sa mga driver. Kaya sana, ako wish ko lang sana meron din mag-sponsor sa kanila ng magandang kasautan para naman lahat ng jeepney driver natin o kahit na anong driver, mga rider, di ba? Alam nyo, kulang lang talaga sila sa sa development ng kanilang personality. Yan lang yung kulang. At sana walang nagdo-drive ng jeep o kahit na na naka-chinelas o sabi nga nung iba. Yan ang mga ilang reklamo sa atin. Pero ako naman, okay naman sana yun. Kaya lang, syempre, alam niyo naman ho, ang pagdo-drive, hindi ho biro yan. Madali yung sumakit ang paa, lalong-lalo na kung kayo po ay nakasapatos. Totoo po yan. Yung iba dyan, talaga ang trabaho nila 24 hours, di ba? 24 hours po silang nagdo-drive. At yun nga po ang dahilan din na kanilang minsan talagang gusto nila maging cool ang kanilang mga paa. Yun lang. But then siguro may paraan dyan yung mga naiinitan. Ilagyan nyo na medyas yung tsinelas nyo, di ba? Para at least magandang tingnan. But anyway, yan naman po ay request lang ng ilan natin mga netizen. Yan. Kanina po habang kinokontak ko natin si Calando, lagi pong nababanggit po niya na ang mga
ang mga driver po ay magkakaroon na ng Accident Driver Security Life Insurance Coverage. Sa ilalim po yan ng partnership na sa pangunguna po ng Fortune Insurance Company Incorporated na binigyan din ho ng endorsement o konsiderasyon mismo ng Insurance Commission, mga benepisyo na nasabing security life insurance tulad ng mga sumusunod, no? Meron po silang binabanggit na security life coverage, may na worth 100,000, accident assistance 100,000, unprovoked assault, yan, 100,000 pa rin. At ang total disability ay 100,000 pa rin. Partial disability ay 50,000. At sabi nga po nila, meron ding burial assistance. So, yung partial disability at saka yung burial assistance, hinati na. Yan, 50-50 na sila. Ayan. Alam nyo, ito pa yung magandang pagbabagong binanggit ay yung driver's village, no? Isang housing project para sa lahat ng kwalipikadong driver sa ilalim ng LTAP Foundation Incorporated. Sa pakikipagtulungan ho ng mga ahensya ng pamahalaan, gaya ng Pag-ibig at NHA at HUDC. Good news to. Kaya yung mga bata-bata pa na gusto ring maging driver, alam nyo, iba ho ang driver ha. Sabi nila, kapag driver ay sweet lover. Iyan. Kaya nga po, dapat to ingatan natin ang mga driver. Huwag nating payagan na sila po yung magkasakit at bigyan natin lagi sila ng magandang konsiderasyon. Ewan ko lang si Kuya Winner kung siya ay sweet lover. Tatanong ko sa kanya mamaya. Tanong natin. But anyway, ang ikatlong magandang pa rin, magandang opportunity pa rin sa pagiging sa pagkakaroon ng ELTA Foundation ay meron po silang scholarship program para sa mga drivers. At syempre, ang kanilang mga anak swerte na rin, di ba? Libre ito para dun sa mga anak ng driver sa lahat ng TESDA accredited training schools at sa lahat ng uri ng kurso na sa ilalim ng TESDA Chuper Scholar sa buong Pilipinas. Wow, grabe. O, di ba? At anyway, kailangan nating alamin, no? Sa kanya mismo, meron pa siyang panawagan para doon sa bago. Yan. Para doon yan sa bagong sa bagong nakalihim ng DOTR. Yan. Si Sir Vince Dizon. Kilala natin yan nung araw. Pero ewan ko lang ngayon si Sir, kasi hindi ko pa nakita yung yung mga rules na gagawin niya sa pagbabago niya, no? Pagbago ng kanyang posisyon. But anyway, meron din silang ginawa, no, ang retirement program para sa mga drivers pagdating sa edad na 65. Maaga pa, 65 pa lang. Pakikipag-partnership ng foundation sa SSS Pension Benefits. Maganda yan. Good news yan. At ang panghuli, yan, sabi nga po nila, ang pagsusulong sa rehabilitasyon ng mga tradisyonal na PUJ. Nako, alam nyo, hindi ako natutuwa doon sa bagong jeep daw na ang itsura niya ay parang minibus. Hindi po, wag nating tanggalin yung ating nakasanayan. Alam natin kung ano ang jeep, alam po natin kung ano ang minibus, no? At alam natin kung ano ang bus. Yan. Sa ibang bansa po, sikat na sikat po ang Pilipinas dahil po dyan sa mga inbensyon at innovation na mga jeepney. Alam niyo ba, pag pumunta kayo sa mga sa mga souvenir items ng Pilipinas, number 1 nating makikita ang mga jeep. Number 1 nating makikita yung disenyo ng mga jeepney, no? At ang pagsusulong nga nito, lalo na sa kailangan ang PUJ na tutugma sa panuntunan ng Philippine National Standard. Yan. At sa mga pangangailangan ng Public Transport Modernization Program, PTMP, ayan, ng gobyerno na kailangang dumaan sa tamang inspeksyon. Yan. Sa ilalim ng Motor Vehicle Inspection Center ng LTO, ito ay upang patuloy na makapagbigay ng lokal na trabaho sa mga gumagawa ng iconic traditional na PUJ. Ayan. Siguro akala ni Kuya ay 11 siya magsasalita. Kaya hindi siya nakakasagot. Anyway,
Hindi niya nakalimutan niya na 11:30 ang sabi ko. But anyway, ito yung alam nyo, meron akong Amerikanong kaibigan na dumating noon, no? At sabi niya, gustong-gusto ko yung gustong-gusto ko talaga yung jeepney style dito sa Pilipinas. At alalahanin nyo guys, only in the Philippines makikita ang jeep, yung iconic design niya. Only in the Philippines. Kaya po, mas marami hong natutuwa naman tayo. Ayan, hindi na makontak si palagay ko nagkasabay, no? Kasi kasabay natin mga ibang channel kahapon. At of course, humingi lang ng audience si Kuya. Yan, si Kuya Lando. Sige. Anyway, okay lang po yan kung hindi matawagan. Pero itry nyo pa rin hanggang matapos yung programa natin. Baka sakali. Kasi marami tayong mga friendship. Siguro itry na lang tawagan itong si Sir Boy. Kasi si Sir Boy ang assistant niya. Ito po. Makikisuyo lang kapatid. Yan, nakalagay dyan, boy. Yan. Makikisuyo lang. Para mas madali. Kasi nga, walang magsasalita para sa kanila. Okay? At hindi lang po yan, guys, no? Marami po tayong mga pinagpapasalamat sa Panginoon dahil well-blessed tayo sa talino ng Pinoy. Alam nyo ba, ang Pilipino pag pumunta ho ng ibang bansa, angat na angat ang ating mga angat na angat yung ating alam nyo ba, yung date kahapon Vic, pakisuyo lang, yung date kahapon, angat na angat ang kaugalian ng mga Pilipino. Pag sinabing tradisyon, customs and tradition ng mga Pinoy, eto ang maganda. Yan. At nakakatuwa kasi, pag sinabing kaugalian ng Pilipino, hindi tayo patatalo. Actually, sayang nga walang nagsasabing tayo ang number 1 pagdating sa customs and tradition. Ang Pilipino kahit saan mapunta, nako, sa totoo lang po, lalagang hinahangaan ang mga Pinoy. Tanungin natin yung mga OFW dyan. Pakibigay kay ma'am. Yan. Marami ho dyan na talagang very aggressive ho ang mga Pilipino pagdating sa pagtulong. Sila po, hindi po yan hindi po yan mga basta-basta. Pero sila po kahit saan dalhin. Marunong sumunod ang mga Pilipino abroad, di ba? Mga Pinoy sa abroad. Kapag sinabing ito ang tawiran, bawal tumawid ng hindi tama ang kulay, di ba? Pag sinabing tawid, kailangan green talaga. Hindi ka pwedeng tumawid ng red yung light, di ba? So, ibig sabihin, ang Pilipino, kapag sa ibang bansa ay tunay na masunurin. Yan. Pero minsan, sa Pilipinas, nagkakaproblema po tayo kasi kapag walang tao, ay napakasipag naman ho ng ating mga kababayan, ewan ko ba, may mga pagkakataon na ayaw nilang magsunuran pagdating sa tama, di ba? Kaya pag nahuhuli, eto na, binibigyan nila ng chance yung mga enforcer natin, binibigyan ng kasalanan. Alam nyo ho, mababait ang mga traffic enforcer natin. Marunong sila magbigay actually ng konsiderasyon. Pero sana, kasi sa ibang bansa, walang consideration talaga. Pag mali is mali. Yan. Pag maliit na bagay at nagkamali ka, sorry ka. Ganon. Kaya po, tayo po naman ay nahihiya rin na magkaroon ng problema ang ating kapwa Pilipino sa ibang bansa, di ba? Kaya nga po, sana, wish ko lang, alam nyo naman, ang mga Pinoy kasi marami hong mga magagandang hangarin, okay, Kalando Marquez, siguro reset na lang tayo kung hindi ka matawagan. Patapos na rin lang yung programa. But anyway, salamat sa opportunity, no, na pinagbigyan mo ako. Yan. Yung atin namang pagkakataon, gusto ko lang hong ipaalam sa inyo na sana kahit yung mga journal, bigyan nyo ho ng karangalan na maisulat naman yung mga magagandang kaugalian ng Pinoy. Yan. Kasi hindi po tayo nasusulat. Ang lagi natin isinusulat yung mga tungkol lang sa mga Pilipinong nanalo sa mga sports, yan. Pero hindi natin na isusulat yung kagandahan ng ugali ng Pilipino, lalong-lalo na pag sila ay nakatungtong na sa ibang bansa. Alam niyo po ba, marami tayong mga kababayan ang actually lumaki na yung mga babying alaga nila, yung mga babysitter, di ba? Yung mga caregiver, humaba na yung buhay ni nanay, ni tatay, o ni lolo at ni lola. Sila po ay nagtsatsaga talaga, pero hinahanap yan ng mga foreigner. Yan.
Meron tayong mga ilang kaibigan nga Ayan si Presi Portellano, kita niyo yan Yan po ay magandang halimbawa ng isang magandang manggagawa sa ibang bansa, sa Greece, no? Sa Greece po ay nagagawa niya yung tungkulin na mag-alaga ng talagang mga mahal sa buhay, yung pamilya ng mga Grego, di ba? Nakakatuwa kasi siya mismo nagkukwento. Napakababait ng mga lahi, no? Doon sa bansang napuntahan nila. Kaya po sana, wish ko lang, magkaroon din tayo ng ganitong pananaw sa buhay. Ano mang magaganda ang nakikita natin sa mga Pilipino, ipagmalaki natin. Ano mang magagaling na nakikita natin. Si Nanay Takang tsaka si Tatay Takang. Hi, hello po. Kita niyo si Boss Edgard Cabangon, hindi sumusuko sa pag-show up ng mga magandang nagawa ng kanilang ama, di ba? Yan isang blessing yan na sila proud na lalo nilang dinidevelop, pinagyayaman yung mga kayamanan, yung mga negosyong naiwan ng kanilang ama. Actually, ang kaibigan ko ay si Ambassador Colonel Antonio Cabangon Chua. Siya yung talagang nagdala sa akin nung araw sa mga pwesto nila na kung saan ay nakakakanta po tayo. That time, siguro that was a very long time. At hindi ko makakalimutan kasi thankful ako sa pamilya Cabangon dahil marami tayong makukuhang magagandang bagay na pwede nating ipagmalaki. Okay mga kaibigan, time check muna tayo sa huling sandali. Ang oras po sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! That time check was brought to you by MX3. MX Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Natuwa naman ako, talagang nag-effort to the max ang ating produksyon. Maraming salamat po sa inyong mga ganda. Yan, kay Miss Santos lalo na. Okay, nasa linya na ang ating gwapong-gwapong. Alam mo, Kalando, napakalakas mo talaga sa DWIZ. Ayan, si Kalando Marquez, ang presidente ng LTAP Foundation. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Mama Joby. Kanina po nag-e-effort pa sa inyo ang pagtawag ng... Opo. Kamusta na po? Ay, na-discuss ko na nga ho pala yung mga bagay-bagay na gusto ninyong i-update. Pero meron yata kayong aktibidades sa March 7. Tama ba yon? Oo, mayroon tayong Central Mindanao Transport Summit Conference. Lahat ng regional na office ng buong Mindanao, Ma'am Joby, ay ginagaganapin po yung ating Transport Summit na dadaluan ng ating Secretary Vince Dizon. Tsaka sila Chairman Guadis, tsaka marami mga regional director ng buong Mindanao ay nandoon po. At hindi lang yan, matutuwa ang Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Sabi mo? Oo, unang-una kasi, Ma'am Joby, ay kailangan ang gusto ng Pangulo ay kausapin ang ating mga transport sector para ma-voice out nila ano ba yung problema. Kaya kami po, yung ginawa ngayon ni Secretary Vince Dizon na magre-resign lahat, alam ko po dahil tayo naman ay galing dati sa Malacanang na pag may order na ganyan, ay magkakaroon lang ho yan ng evaluation ang kanilang mga nagawa. At ang mga constituents ba nila ay hindi ba galit yung mga taga-region, di ba, sa kanila. Kaya yan ho ay evaluation ng performance na gagawin ni Secretary Vince Dizon. Ako po ay sumasang-ayon dyan sa ginawa niyang yan. Yeah. Dahil yan po ay order yan at talagang regulation yan ho ng ating departamento. Dahil para makita yung transparency sa taong bayan, dapat gawin talaga itong ganito. Yun. Kaya hindi na bago yan, Ma'am Joby. Kaya tayo po ay nakasuporta sa ating Secretary Vince Dizon dahil nga ang kanyang pagkakilala ko sa kanya sa loob ng more than 20 years ay talagang napaka-strict na tao ito. At saka workaholic ito, napakagalang na empleyado ng gobyerno.
Kaya ako po ay saludo dito sa ating bagong sekretary at ganun ang aming ginawa at aming pagkilala doon sa umalis na ating napakabait na Secretary Bautista ay talagang kami nalungkot. Kaya lang po hindi natin pwedeng isugal yung kalusugan ng ating sekretary dahil siya ay nagpaalam sa ating Pangulo na mayroon siyang nararamdaman na hindi ka nais-nais. Kaya mas maganda na mag-recover muna siya dahil marami pang araw po, Ma'am Josie. Opo. At hindi lang ho yan, Kalando, para sa huling tanong ko sa inyo. Yung tungkol ba dun sa joint administrative order, ito po isang panawagan din ninyo ito at yung iba nating mga kasama, yung mga ano po ninyo opisyal. Alam mo, Ma'am Joby, talagang ito yung napakalungkot namin na ilang taon na ito na parusa sa amin itong sinasabi nila na batas, itong JAW na ito, yung Joint Administrative Order. Ako lantaran na sinasabi ko harap-harapan na hindi batas ang tingin ko dito, kundi gatas-gatasan ang taong bayan dito. Mapapribado, mapapubliko na sasakyan dahil ang fines and penalties ay sinupersid nila yung batas ng Republic Act 4136. Kahit sinong magaling na abogado, ipakita nila ito na superseding of the law, ang sabi ng batas, is illegal. Bakit nananatili ito? Ay ang tanong ko dito sa batas na umiiral itong JAW na ito, magkano ang pahirap sa sambayanang Pilipino? Kaya sana ang ating Pangulong Bongbong Marcos na pinakamamahal natin, sana ay tignan niya po ito. Panawagan namin ito po, kagalang-galang na sekretary. Sana ay madesisyonan na po ito dahil nga superseding of the law is illegal. Maliwanag pa sa sikat ng araw po yan. Sana itong JAW na ito, kagalang-galang na sekretary, ay maaksyonan. Huwag sanang gawin itong gatan ang taong bayan sa kalsada dahil ito po yung namamayagpag, Ma'am Joby, na ginagawa ng mga salabusab na enforcer na arigluhan sa kalsada, hindi po napupunta sa kaban ng bayan ito. Napupunta sa tiwali na ang tawag namin dyan ngayon. Kung kami sa jeepney ay may boundary system, yan daw enforcement na mga tiwali ay boundary system din daw yan. Opo, pero kaya ginagamit yan ng local at national enforcer natin. Pero Kalando, maaaring sa panahon ngayon, dahil nga bago na po ang ating kalihim, ay baka po maidagdag nyo yan sa request nyo sa kanya dahil alam nyo naman, nakatutok ang gobyerno ngayon sa bagong Pilipinas. Opo, yun nga po yung bagong Pilipinas na isinisigaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kami ay sumusunod at tumutulong. Kaya ngayon po, may programa kami sa transport dahil hindi nakasama yung driver na naka-insured. So nagrekomenda na kami sa Insurance Commission. Kaya ngayon po, sumulat na naman kami sa ating Secretary Ricto dahil nga siya yung under niya yung Department of yung Insurance Commission. Kaya gusto namin siyang makausap para dito po sa siguro ng ating mga tsuper ay kailangan may impose at nagpapasalamat kami sa Insurance Commission kay Deputy Commissioner yung Deputy Commissioner nila ng Insurance Commission. Kami ay nagpapasalamat sa kanya dahil siya ang tumutulong sa amin para ma-implement nito. Okay. Kaya lang gusto namin makausap ang ating Secretary dito dahil talagang gusto na namin itong masabi sa kanya yung lahat ng aming mga kailangan na benepisyo ay malaki po ang matutulong ang ating dating senador na Secretary of Finance. Okay, maraming salamat po Kalando at ito'y Salamat po Ma'am Joby. At magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Salamat din po sa ating DWIC at ang ay ang ating Fortune Life Insurance na nagpapasalamat po ako kay ating Presidente Arnold Cabangon. Maraming salamat at ganoon din kay Boss Edward Cabangon. Salamat po, magandang umaga Ma'am Joby. Okay, yan po si Kalando Marquez, ang Presidente
ng LTAF Foundation Incorporated. At tayo po'y nagpapasalamat sa lahat, sa mga magaganda at gwapong nasa produksyon, sa newsroom. Salamat po sa inyong lahat. At salamat din sa ating mga anchors ng programa. At ngayon po ay gusto ko lang pong ibigay sa inyo ang ating sexy hunk. Walang iba sa Balitang Bayan, kundi si Daryl Justin. Mabuhay ka and I love you all guys. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie De Guzman. Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. Topacio. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo. Topacio.